Good morning guys, today is Friday. Nandito tayo ngayon sa Ballymount, BC. So dito tayo nagpalipas ng gabi. Ang oras natin ngayon ay 10:21. Ay, ba't Ontario pa? Ontario time pa pala to. Ito isa. Ang oras natin ay 7:21 AM. Late na siya ng 3 hours mula sa Ontario. 7:21 AM. So hindi tayo nagmamadali ngayon dahil ang driving hours na lang natin ngayon ay 4 hours and 6 minutes. Ayan siya. So mukhang alanganin pa yan makarating ng Kamloops. Kaya cool, chill lang tayo. So lalabas muna tayo at bibili ng kape doon sa Tim Horton. Nakakatuwa itong Ballymount guys kasi napakaliit na bayan pero may Tim Horton. At dito kasi lahat halos ng mga truckers na inaabot ng mga langaning oras dito talaga humihinto sa Ballymount kasi ito lang ang medyo may shoulder na malaki-laki. So sunod nun ay mga turn out na. Then dito rin ang may signal. So sa kahabaan ng Highway 5 ilan o may mga parts lang na may signal. Usually walang signal talaga dito sa Highway 5. Kaya ayaw ko dumaan dito eh. Pero no choice kasi dito tayo nanggaling sa Slave Lake. Galing tayo sa Slave Lake, doon tayo pumikap. Dito talaga ang way sa Highway 5. So tara, bilhin muna tayo ng kape. May Tim Horton doon, doon tayo bibili. Maglakad-lakad lang din tayo para exercise natin dahil hindi naman tayo nagmamadali eh. So ito yung pinakatambayan namin dito, parkingan na shoulder lang dito. Ito nga pala yung load natin, tawag na ito pellets. So ginamitan ko siya kahapon ng steel tarp, kaso lang ang nangyari bitin siya ng isang dangkal. Bitin eh, baka umulan makulimlim, nasa ibabaw na ako. Buti na lang itong lumber tarp natin dito ko nilagay sa lid. So niroll ko ulit yung tinanggal ko yung steel tarp, niroll ko yan, nilagay ko ulit dito. So ginamit ko yung lumber tarp ang ginamit ko, kaya natagalan ako sa pagtatarp nito kahapon dahil binaklas ko pa tapos tinarp ko ulit ng lumber tarp. Pero doon sa pop trailer okay lang, hindi ko na pinalitan dahil medyo mahaba itong gamit natin tarp na to. Medyo mahaba ito dahil ito gamit namin sa bentonite. Ito yung tarp na to, kaya sumakto naman, medyo sumobra lang ng ganyan, okay na siya. Pabili muna tayo ng kape. So ganito lang kaliit itong ang Ballymount. So nakakaparada naman tayo sa gilid-gilid. Ganon din sa kabilang service road. Service road to eh. Nakakaparada, medyo malapad naman eh. Sikat na ng araw. Nakakatuwa lang dahil may mga fast food. Tim Horton, yan, number 1 dito yung Tim Horton. Maganda lang dito sa lugar ng Ballymount kasi tabi siya ng mga bundok, maganda ang view. Malamig na, ang temperature natin ngayon ay positive 11. Medyo mahangin kasi kaya malamig. May mga fast food din siya oh. May mga magagandang view. May mga hotel dito sa kabila. Malamig na. Yun lang ang kagandahan dito sa BC kasi ang view
bundok-bundok talaga, maganda ang view. Hindi siya nakakaantok, hindi siya nakakasawa balik-balikan. Nakakainip lang kasi bundok-bundok. Yan. Siguro mga nasa 500 meter yung nilakad natin. Ayan yung Tim Horton. So ayan ang Ballymount, Village of Ballymount. May mga Pilipino rin dito, dahil dito sa Tim Horton nung last year pa no, bumili ako dito. May mga Pilipino yung mga nagsiserve. So bawal pumarada dito, bawal truck sa beside ng Tim Horton. Pilipino rin yung nagsiserve dito sa Tim Horton. Tara, may pizza pa, may Chester chicken. A few moments later. So yun guys, nakabili na tayo ng coffee at tinapay. So meron pa tayong tinulungan dito na nagano dahil pumasok sa truck no entry. tinulungan natin na mag-back up, sininyasan natin dahil nga blind spot yung naanohan niya. Pinatras ko doon sa loob ng gasoline station kasi nga mali ang napasukan niya. Instead na doon sa kabila siya papark. Yan. Dito pag may tatawid talaga, umihinto yung kotse, hindi na papitawid muna ako. So yun, isang truck driver na tinulungan natin ginaid natin para hindi siya maka-aksidente dahil napasok niya nga yung truck no entry. Makabili lang ng Tim Horton. Tim Horton, nakaka-addict ka talaga eh. So yun, tuwang-tuwa naman yung ibang lahi dahil tinulungan natin. Okay. Malamig na. Malamig yung hangin pero si kuya kasi Canadian naka t-shirt lang. Ito lang kagandahan dito sa BC dahil maganda ang mga view. Lakad-lakad lang tayo, exercise. Not cold? Where? Let's go. Yeah. Oh no. Not. Naka t-shirt pa siya eh. Ando tayo nakaparada. So mag pre-trip tayo guys, pero papalitan ko muna tong headlight natin dahil pundi yung low beam right side, papalitan natin. Meron naman akong reserba, pero kung wala akong reserba, kailangan natin itawag yan sa opisina. Pero meron naman akong reserba, palitan muna natin. So check na rin natin yung langis, washer fluid, fan belt. So marami pa tayong washer fluid. Check natin yung langis natin. So full pa kasi bagong bagong change oil nung galing ako sa yard. So yung natin ETF natin okay pa. Itong fluid natin kalahati, yan talaga ang niya, minimum nasa kalahati. Then ang spring natin okay, walang damage. Ito ang lagi natin i-check, itong pin lock ng brake chamber natin kung hindi natanggal, kasi pag natanggal itong pin, yari na tayo. So everything okay.
So ang coolant natin nasa maximum level tayo dahil cold, nandyan lang talaga, andito yung minimum. So okay na okay yan. Fan belt natin okay, tensioner is okay, hindi siya lumuwag. Then ito yung lock ng hood. Ito lagi kong chine-check sa brake chamber, sa unahan na brake chamber, mulye, spring natin walang crack o damage, walang leaking sa ilalim ng langis, yun, walang pumapatak. So okay, walang leak yung makina natin, everything okay. Importante yung wiper blade, nandyan siya properly secured. So yun, magbabaklas muna tayo ng valve natin. So ito nga pala yung reserva natin na valve. Ang valve niya ay H11 12 volts. Yan ang valve ng Kenworth 880. So yun guys, ito yung low beam natin, pundido kanina, di ba, hindi gumagana. So nung binuksan ko na, ayan na siya. Umilaw naman. So okay naman siya. Ibabalik na lang natin ulit siya. Binuksan ko. Ganyan pagbukas. Then paggalaw ko okay na eh. So ibalik na lang natin para may reserva pa tayo. Yan, di ba? Natakot eh. So ibalik na lang natin to para yung spare natin still spare pa rin. Baka nag-loose lang yung socket niya. Okay, good to go na tayo. Kumalaw ng lubricant kasi makunat na itong tornilyo niya. Sprayhan lang natin. At ito. Kaya para malambot kasi makunat na eh. Di pa talaga may lubricant, madulas. Madulas siya ipasok easy. Okay. Good. So nandito tayo ngayon guys sa Pahon at ang speed lang natin ay 47 km/h. Gapang tayo. Ayan yung bundok-bundok. Ganda ng view. So ang cambio natin nasa 6 talo. 6 talo lang tayo. Relax lang tayo. Ngayon pag bumaba pa yan sa 46 km/h, bumaba pa yan dahil kung pahon pa talaga yan,
magbabawas tayo ng kambyo. Kailangan relax lang tayo, yung wag tayo mataranta dahil paahon, di ba? Ang karga pa naman natin ay nasa 40 tons. Load lang yon, 40 tons. So ganyan, magbabawas tayo ng kambyo, kintahay, splitter na natin, RPM, yan, kintahayan. Ngayon kung magdadagdag tayo, splitter low, balik ko, 6 low. So magbabawas tayo, gapang tayo, bumaba 40, kintahay tayo. Kumbaga relax lang, wag tayo mataranta dahil matataranta rin yung truck. Dito naman guys, downhill naman tayo, pababa naman yan dahil umahon tayo ngayon pababa. So ang cambio lang natin 7 talo. So yung obserbahan natin tong speed natin, pag nag more than 1800 tayo, apply tayo ng isang madiin na preno. Kaya bumibilis tayo ng bumibilis, di ba? So apak tayo isang madiin, bitaw. So bumaba na kagad siya below 70 km per hour na tinakbo natin. Malayo na naman ang tatakbuhin yan. So naka-maintain tayo 7 talo. Kasi medyo banayad na pababa to, mahaba. So mataas na naman tayo, apak madiin, bitaw. Ganyan lang. Yan, malalim to na banayad. Pero iba pa yung pupuntahan natin na medyo malalim talaga. So tumataas tayo 78, 80, apak isang madiin. So bagsak agad ang RPM nya 70, di ba? Ang laki ng binawas. Malayo na naman ang tatakbuhin natin yan. Pero pag yung matarik talaga doon sa Subkios, sa taas pa lang mababa na yung cambio natin. Yan, banayad lang siya kasi, pero mahaba to, mahaba. So yan, isang apak na madiin, bitaw. Hindi tayo nagbababad ng preno, kasi pag nagbabad tayo, yan ang nagiging dahilan na iinit yung brake drum natin, preno, or masusunugan tayo ng brake. Yan. So yan lang ang takbo natin, maintain, alalay siya. Ngayon, ibig sabihin bumababa na yung takbo natin, medyo patag na to. O pwede na tayong tumakbo ng or magdagdag ng kambyo. Yan, 7 tahay.
So guys, nandito tayo ngayon sa Kamloops. Dito tayo magpapalipas ng gabi dahil wala na tayong driving hours. So ang oras natin ay 12:32 pa lang ng tanghali. Wala na tayong driving hours kasi ubos na. Ang natitira na lang sa atin ay 23 minutes. Ayan siya. So dito tayo magpapalipas ng gabi, alas 12, mamayang alas 12 madaling araw, may oras na tayo for recap. Pero syempre tatakbo tayo mga alas 3 na siguro dahil kasarapan ng tulog yun eh. So andito tayo, napakaganda ng lugar dito sa Kamloops, British Columbia. So ayan oh, napakaganda ng view. Ayan, grabe. So dito tayo. Dito lang tayo magpapalipas ng gabi dahil yun na nga, wala na tayong oras. Bali magre-recap na lang tayo. So mamayang alas 12 meron na tayong oras, pwede na tayong tumakbo. So hanggang dito na lang tayo guys ha. At ingat-ingat, tapong pogi lang.